Magandang araw sa mga taga-subaybay ng Pinoy Mystery Horror. Ako nga pala si Robbie Garcia, isang simpleng empleyado na mahilig mag-overtime para lang ma-meet ang mga deadlines sa trabaho. Kaya lang, ang pagiging workaholic ko ay tila naging dahilan ng isang gabing hindi ko malilimutan. May isang gabing bumago sa pananaw ko tungkol sa mga kwento ng kababalaghan. Noong gabing iyon, taong 2018, basang-basa ng ulan ang buong Quezon City. Kadarating lang ng bagyong Ompong, kaya nga halos walang tao sa kalsada. Matapos ang 14-hour na shift, gusto ko na talagang makauwi. Ang problema, ang isang liblib na kalsada lang ang pinaka-shortcut papunta sa inuuwian kong apartment. Alam kong maraming kwento tungkol sa lugar na iyon. Yung white lady na biglang sumusulpot, mga boses na parang nasa likod ko, at kung ano-ano pang nakakakilabot na detalye. Sa totoo lang, mas takot ako sa mababang battery ng phone ko kaysa sa mga ganyang kwento. Habang binabaybay ko ang kalsada, ramdam ko na agad ang kakaibang atmosphere. Seryoso, kahit hindi ko aminin noon, parang may mga matang nakamasid sa bawat galaw ko. Tsaka ang mga ilaw sa poste, may ilan na ding pundi. Tapos, kumukurap pa na parang sa horror movie. Kung tutusin, dapat nga umiwas na ako. Pero kasi nga, pagod na ako. Sinabi ko sa sarili ko, lusutan na lang natin to. Maikli lang naman itong kalsadang ito eh. Pagdating sa gitna ng kalsada, doon na nagsimula magpakita ang mga kakaibang senyales. Una, biglang nangamoy bulaklak. Amoy simbahan. Alam mo yung mga puting bulaklak sa burol? Eh di ba sabi nila, ganun ang amoy kapag may kaluluwa sa tabi. Kinilabutan na talaga ako. Tapos, may nakita akong babae sa tabi ng kalsada. Akala ko normal na pedestrian lang sa gilid ng kalsada. Suot ang puting bestida at nakalugay ang buhok. Pero nang makita ko siya sa rearview mirror, habang nilalampasan ko, hindi siya gumagalaw. Parang estatwa na nakatayo lang sa ulan. Sinong matinong tao ang tatayo sa gitna ng kalsada ng ganung oras ng gabi? Bigla kong naramdaman na parang bumigat ang loob ng sasakyan ko. Kahit naka-off ang aircon, malamig na malamig ang pakiramdam ko sa batok. Sa gilid ng mata ko, parang may nakaupo sa passenger seat. Pero hindi ko talaga magawang tumingin. Sa puntong iyon, sobrang tensyonado na ako. Lahat ng dasal na natutunan ko, ibinulong ko na. Habang nagmamadali akong makalampas, napansin kong tila bumigat ang sasakyan. Parang may umupo sa loob ng kotse. Parang may kumikilo sa backseat. Binuksan ko agad ang ilaw sa loob ng kotse. Nakita ko sa side mirror ang babae. Pero ngayon, nasa loob na siya ng sasakyan na minamaneho ko. Literal na akala ko, atake na ako sa puso, sa sobrang kaba. Sa isang kurap, nawala yun agad. Tumigil ako sa unang intersection na may ilaw. Kasi, hindi ko na talaga kaya. Pinatay ko ang makina. Huminga ako ng malalim at nagtanong sa sarili, totoo ba ito o pagod lang ako? Nagdesisyon akong tumawag kay Francis, best friend ko. May makausap lang. Pero nung sinagot niya ang tawag, wala akong marinig. Static lang. Saka may sumunod na boses. Hindi boses ni Francis, kundi ng babae. Ang sabi niya, huwag mo akong iwan. Halos mahihagis ko yung phone ko. Pinatakbo ko ulit ang kotse nang hindi ko na iniisip ang speed limit. Pero bago ako makalayo sa gilid ng kalsada, nakita ko ulit siya. Pareho ng pwesto, pareho ng itsura. Pero ngayon, nakatingin na siya sa akin. At alam mo yung nakangiti siya, pero hindi ka aya-aya? Para bang ngiti na may halong panunuya. Sa wakas, nakarating ako sa apartment ko nang buo pa rin ang bait ko.
Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung anong ibig sabihin ng sinabi niya. Bumalik saan? Sa kalsadang iyon? O sa kanya? Kung sakaling bumalik ako, ano ang naghihintay sa akin? Dito ko natatapusin ang kwento ko, Tito Val. Maraming salamat sa pakikinig at magandang gabi sa inyong lahat.